dear beloved, Boss Mike Cervera. Kita na naman kung gaano katindi Ayan, talaga ang sayad nitong si Sara Mga kababayan, pakinggan nyo itong paliwanag ni Atchingko. Pasok! Duterte. May isang reporter na nagtanong sa kanya, ano daw ang masasabi niya tungkol sa appointment ni General Nick Torre bilang bagong PNP chief. Nung una, hindi siya kumibo, tapos tumawa siya na parang nang iinsulto, and then sinabi niya na yaan ang reaction ko. May sayad talaga. May sayad talaga to. Pinagtatawanan mo si General Nick Torre na humuli at nagpakulong sa tatay mo kaya nga siya nabubulok ngayon dyan sa dahig. Pinagtatawanan mo si General Torre na humuli at nagpakulong din sa best friend mo na kriminal na si Kibuloy. Ewan ko kung pagtatawanan mo pa rin si General Torre kapag sineserve niya na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, ni Bongo at ikaw mismo para kalad ka rin kayo dyan papunta sa dahig para dyan din kayo ikulong. Etong si Sara Duterte, i-real talk nga natin kasi kung umasta ito parang matino parang walang bahid ng kasalanan parang biktima talaga siya when in fact sila talaga yung mga aggressor dito sa Pilipinas. Alam mo, Sara, Yan! mas marangal pa sa'yo yung isang tao na nagkakalakal ng basura, pilit na binubuhay ang kanyang pamilya niya. Correct? Kulang sa pagkain, nakatira sa barong-barong, umulan at umaraw, nagsusuot ng mga sira-sirang damit, pero hindi nagnanakaw at nanlalamang ng kapwa niya. Correct? Kesa sa'yo na Vice President, nabubuhay ng marangya, kumakain ng masasarap na pagkain, nagsusuot ng mga mamahaling damit, nakatira sa magagandang bahay. Correct? Pero yung pera naman na ginagamit mo, ninanakaw mo galing Correct. sa pondo ng gobyerno, galing sa taxes na ibinabayad ng mga mamamayang Pilipino na araw-araw nagpapawis at nagbabanat ng buto Tama! para mabuhay lang. Mas marangal pa yung mga ordinaryong mamamayan sa'yo. Kaya para gawin mo yan na para kang nang iinsulto at parang ikaw ang biktima, ikaw na talaga ang reyna ng halusinasyon, reyna ng delusion. Nambubudol ka na naman nakaka-buisit ka na talaga Mga kababayan, sabi ko sa inyo si Atchingko, mga kababayan pakibasara mo yung pinto para hindi tayo nagkakarinigan. Di ba, mga kababayan? Ay, magaling yan si Atchingko. Balikan ko konti, Kitang-kita na naman kung gaano katindi talaga ang sayad nitong si Sara Duterte. Kita nyo? May isang reporter na nagtanong sa kanya, ano daw ang masasabi niya tungkol sa appointment ni General Nick Torre bilang bagong PNP chief. Nung una, hindi siya kumibo, tapos tumawa siya na parang nang iinsulto. Yun na nga. Hindi yung pang-insulto. Pwede, pang-insulto na may kasamang pampalakas ng loob. Talay. And then sinabi niya na yaan ang reaction ko. May Putik, may saltik talaga yan. sayad talaga. May sayad talaga to. Pinagtatawanan mo si General Nick Torre na humuli at nagpakulong sa tatay mo kaya nga siya nabubulok ngayon dyan sa dahig. Pinagtatawanan mo si General Torre na humuli at nagpakulong din sa best friend mo na kriminal na si Kibuloy. Oo, kita nyo mga kababayan, yan ho ang pinapanigan ng mga mahihina ulo. Yung nadadala nila sa kanilang mga propaganda kahit na po malinaw na malinaw, na maliwanag na may mga kaso na at mga masasamang tao talaga. Halimbawa na lang ho si Kibuloy, kita nyo. Bakit ho pinagtatanggol ng mga DDS yan kahit na kriminal, kahit na mga yumot-yut ng mga minor de edad yan. Kita nyo mga kababayan ko? Isa pa mga kababayan, si Digong, naging presidente, oo. Pero sapat na ba yun para ma-excuse siya sa mga kasalanang nagawa niya? Hindi po.
Di po ba? Kapag kami nagawang kasalanan, dapat managot. Oh, ganun yun eh. Hindi naman po pwede na excuse ka kasi presidente ka eh. Ha? O dapat wala kang kasalanan, wala kang pananagutan. Hindi po ganon. Di ba? O tuloy, Acheng. Ewan ko kung pagtatawanan mo pa rin si General Torre kapag sineserve niya na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, ni Bongo, at ikaw mismo, para kalad ka rin kayo dyan papunta sa The Hague para dyan din kayo ikulong. Correct, mga kababayan. Siyempre, eto ho yung papasok ho dyan, mga kababayan, na kailangan ho nila na manguto ng mga bobot, mga tatanga-tanga. Ano po? Para meron silang panangga. Hindi na iisip ng itong mga sumusuporta na ito na sila po, mga kababayan, ay ginagamit netong mga walang iya. Totoo po yan. Hindi na iisip ng mga OFW dahil OFW tsaka yung kung sino man, yung mga sumusuporta pa dito sa mga Duterte. Bakit? Kanyo, mga kababayan. Dahil kuhang-kuha ng mga Duterte yung emosyon ng mga ito. Dahil nga mahihina ulo. Kita nyo naman, kahit si Banat Bay, aminado eh. Mahihina talaga ang ulo ng mga DDS. Napakadali nilang mauto. Di ba mga kababayan? Ganun po. So, ngayon, kung etong mga ito'y mawala, kanino pa sila, kanino pa sila hihingi ng suporta? Wala na. Di ba? Kaya kailangan nilang gamitin itong mga ito para pag dumating yung pagkakataon na isilbi na yung mga warrant nila, mga kababayan, nandiyan dyan yung mga tao na ihaharang yung mga sarili nilang katawan para sa mga siraulo, abusado at mamamatay tao na katulad ng kampo ni Duterte. Yun po yun. Hindi nila maunawaan yan. Etong si Sara Duterte, i-real talk nga natin. Kasi kung umasta ito, parang matino eh. Parang walang bahid ng kasalanan eh. Parang biktima talaga siya when in fact, sila talaga yung mga aggressor dito sa Pilipinas. Correct, mga kababayan. Sila naman talaga ang nagpapahirap at sila talaga, mga kababayan, ang kailangan mawala dito sa Pilipinas sapagkat, mga kababayan, ito napakaraming issue ng pagnanakaw. Kita nyo, mga kababayan, simpleng-simple, confidential fund na lang, hindi pa maipaliwanag kung saan dinala eh. Di po ba? Simple lang po yan, mga kababayan. Napanood nyo naman yung hearing. Kung inyong matatandaan yung Sheminet. Di ba? Imbis na sagutin yung mga katanungan, imbis na talakayin, makisama sa pagtalakay, mga kababayan, ayun, nagpapasaway, ayaw manumpa, nandoon sa gilid lang. Di po ba? Imbis na sagutin ng diretso yung mga tanong, babalikan ng ng mga bagay na walang kinalaman sa pinag-uusapan. Ganun yung nangyari noon. Kung nakakalimutan nyo, mga kababayan, dahil sabi ko sa inyo, ang mga Pilipino madaling makalimot, lalong-lalo na yung mga bobo. Di po ba? Tuloy. Alam mo, Sara, mas marangal pa sa'yo yung isang tao na nagkakalakal ng basura. Correct. Pilit na binubuhay ang kanyang pamilya niya. Kulang sa pagkain. Nakatira sa barong-barong, umulan at umaraw. Nagsusuot ng mga sira-sirang damit. Pero hindi nagnanakaw at nanlalamang ng kapwa niya. Correct, mga kababayan. Yan. Di ba? Yan ang matindi, mga kababayan. Hindi nanlalamang. Yung alin, yung mga tao na mga Pilipino lumalaban ng parehas para kahit papano may pambili ng isusubo. Pero si Aling Buday, mga kababayan, gumagamit na ng mga tao, ninanakaw pa yung para sa kanila, itong mga tao na lumalaban ng parehas, para sa kanila, mga kababayan, nagbabasura, kung ano man ang ginagawa nilang parehas, na laban para sa buhay, abay ginagawa. Na, mga kababayan, yung mga ninanakaw ni Buday, na para sa kanila talaga. Di po ba, mga kababayan? Ninanakawan niya na
Itong mga ito, mga kababayan, yung mga sumusuporta sa kanya. Nakuha nyo, mga kababayan? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.